congressman na hindi po kaalyado ni Speaker Martin Romualdez nagsasalita na po ngayon. Lalo na po si Congressman Toby Tiangco ng Nabotas na isa sa malapit sa mga Marcos. Okay? Dahil sa hindi niya gusto ang nangyayari sa pag-aaproba ng budget nung nakaraang taon na ngayon ay gusto niyang baguhin tungkol sa proposed budget ng Executive Department. Ang isa po sa sinasabi ni Congressman Tiangco, dapat walang small committee. Doon daw posibleng nangyayari yung mga insertion o pagbabago ng mga napag-usapan sa BICAM or yung mismong final version ng budget proposal ng Malacanang bago gawin ito o isumite bilang ganap na batas for signature ng Pangulo. Nakikita ni Tiangco na doon nangyayari. Kasi sa deliberation sa Kongreso at Senado, nagkakaroon ng Congress version, Senate version, pero pag nagkaroon ng BICAM, hindi pa rin nagiging final, nasisingitan pa rin. So yun po yung ayaw. Ang isa sa sinasabi ni Congressman Tiangco, tanggalin ang small committee at i-open sa public at sa lahat ng mga mambabatas ang final version sa budget. Ito ay tamang-tama kasi kasusumiti lang kahapon ng proposed budget na 6.7 trillion ng national government. So kailangan ito ay ayusin. Ngayon, ibig sabihin, kung sa nakalipas na 3 taon ng pagiging Speaker Romualdez, walang pumapalag na congressman. Kung meron man, identify sa Duterte kaya parang walang epekto, binabaliwala. Ngayon, mismong malapit sa gobyerno ni Pangulong Marcos at sa First Family ang nagsasalita. Hindi lang si Tiangco yan, may mga kasama din yan. Big challenge ito kay Speaker, big challenge ito sa bagong chairman ng Committee on Appropriation, si Congresswoman Swansing ng Nueva Ecija, kung paano balansehin ito nang hindi na po nasisingitan. Kung inyong magugunita, sinabi po ni Pangulong Marcos Jr., ayaw niya ng budget na hindi galing sa kanila ang original na proposed budget na gagastusan ng taong bayan. Nagkapobya, nagkaroon ng idea ang Pangulo na merong something nasisingitan. Hindi siya papayag dyan. Okay? Abangan po ninyo. Good luck sa mga congressman nagiging independent at hindi sunur-sunuran. Related sa budget na ito naman ang maganda. Mukhang walang tututol dito. Ini-open na, pumayag na po ang mga congressman na magkaroon na po ng open BICAM. Dapat na monitor ng taong bayan ang pagtalakay ng budget na ito. Marami hong kalukuhan kasi sa budget. Nandyan po yung singitan, palakasan, bata-bata system, kanya-kanyang project. Pag nandyan na yung budget, sa kanilang mga distrito at kung ano-ano. Ngayon, sana maiwasan na yan kasi i-open na nga. Hindi na nga papayagan na sila-sila lang ang mag-final. At ako'y naniniwala, ibibito, hindi pipirmahan ng Pangulo ang mga provision nung proposed budget na ito pag dumating sa kanya ang libro for signature ng mga singit. So kailangan matapos ito ng maaga ng Kongreso at Senado para may panahon ng Pangulong reviewin bago matapos ang December. Kasi bago matapos ang December, dapat may bagong batas para sa budget para hindi mabitin sa January ng bagong taon. Pero sabi naman ng Pangulo, kung mabibitin ang budget proposal na ito at hindi ma-aproban bago mag-December, willing siyang ipatupad ang reenacted budget. Yung kasalukuyang budget ang pwedeng gamitin, kasalukuyang batas ang pwedeng gamitin sa 2026. Medyo delikado yun. Kasi walang bagong development at saka walang safeguard, walang protection doon sa mga budget na gagamitin. Kaya napakadelikado ng reenacted budget. Pero wala namang magagawa ang Malacanang kung hindi gawin yun, kung walang bagong batas, dahil hindi naman pwedeng hindi gagalaw, hindi pwedeng hindi susuldohan ang mga taga-gobyerno, hindi pwedeng hindi magbabayad sa rental, hindi pwedeng walang operation ng gobyerno. Magagalit ang mamamayan. Kaya mahalaga rin yun na bago mag-December 31, may bagong batas. Pero kailangan bigyan ng panahon ni Pangulong Marcos ang panahon niya para reviewin bago niya pirmahan. Baka masingitan na katulad nitong controversial na 142 billion na isiningit dito sa 2025 budget pero wala namang umaamin. Kalokohan niya, racket po yan.
Kung hindi man lahat, marami dyan nirarakit. Kaya dapat huwag nang maulit yun. Okay? Any comment, reaction sa isyong ito? Budget po natin ito. Buhay natin na nakataya. Taon-taon sa ating kinukuhang budget. At kung kulang sa koleksyon ng buwis, nangungutang sila sa ibang bansa, sa mga international bank, at tayo ang collateral. Tayo ang magbabayad. Yan po yung masakit. Wala tayong choice. Kaya kailangan tayo magka-interest. At sabihin natin, ayusin nyo yung tamang gastos lang at huwag singitan ng mga makasarili na galawan. Yan ang importante. Okay, sunod natin itong kailan kaya maglalabas ng final ruling o resolusyon ang Korte Suprema dito ho sa controversial na impeachment issue. Hindi lang kay Sara Duterte, Vice President, kung hindi yung binagong insertion, ang tawag initiation o proseso, bagong proseso ng pag-i-impeach ng impeachable official. Isa yun sa tinututulan ng mga motion for consideration at petition for debate. Pero siyempre exclusive sa Supreme Court yan, kung kailan gagawin, hihintayin lang natin. Okay? Mababago pa dahil sa ingay ng taong bayan ang kanilang desisyon. Babawiin ba at aaminin nilang sila nagkamali o nagkulang ng dokumento base sa kailang basihan sa nakaraang ruling? Hindi naman final yan. So yung final ruling, ano kaya ang mangyayari dyan? Okay? Kaabang-abang. Dali. Ba't nangangati? Kaabang-abang. Okay? Kailangan po yan. Ating din bantayan. Sana sa lalong madaling panahon. Kasi napakabilis ng oras. Lalo na ngayon, may bagong batas na pinirmahan ng Pangulo. Fiscal Autonomy Act. Judiciary Fiscal Autonomy Act. Bagong batas yun. So, ibig sabihin, binibigyan ng authority, exclusive na authority, para sa bayan, para sa justice system, ang ating mga maestrado ng Supreme Court. So, sana itong bagong-bagong batas na pinirmahan, kahapon lang, Fiscal Autonomy Act, ay magamit at gamitin ng Supreme Court para talagang maging independent yung kanilang mga desisyon na para sa bayan, ikatutuwa ng taong bayan, paninindigan nila ang kailangan ng mamamayan na tunay na hustisya, tunay na pagpapanagot sa ating mga batas ang mga nagkakamali o posibleng umaabuso, especially yung mga impeachable official, not only Vice President, lahat ng impeachable official dapat mapanagot. Kasama yan sa trabaho ng Korte Suprema na ito'y bantayan kung tama ang proseso o hindi. At yun naman mga kinaukulan tulad ng Kongreso at Senado, sumunod din sila sa sinasabi ng batas para magkaroon ng tiwala at magkaroon po ng hustisyang totoo at nang hindi naman po laging kawawa ang mahirap, kawawa ang walang koneksyon, kawawa ang simpleng mamamayan. Please like and share ng ating topic na ito.